Hello everyone! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Kumusta na po kayo mga minamahal kong taxpayers? Medyo matagal po akong hindi nag-upload ng aking tutorial video dahil hindi ko po nagawang mag-edit ng aking mga recorded videos at yung mga recorded videos ko din ay medyo mahina ang boses. Dahil malapit na yung deadline, kailangan kong mag-record ulit at mag-upload para sa mga naghihintay ng aking tutorial videos para sa filing and payment ng quarterly income tax. Sa ngayon, ang taxpayer na aking in-assist ay mixed income earner. Isa siyang employee with online shop. Sa mga nakaraan kong video na banggit ko na kapag mixed income earner na nag-avail ng 8% income tax rate, hindi na magagamit ang deduction na 250,000 pesos. Dahil yun ay na-claim na ng taxpayer sa kanyang compensation income. Itong aking discussion ay kasama ang first quarter na final ko sa taxpayer na ito. Ang kanyang sales noong first quarter, ang sales niya from January to March 31, 2024 ay total 98,710. Itong 98,710 ay gross sales. Kung sa mga online seller, ito yung merchandise total kapag nagbebenta sa Shopee. Kapag sa Lazada, ito naman yung item price. Kapag nagbebenta sa TikTok, ito naman yung revenue. Less any discounts given by the taxpayer or the seller. Less returns and allowances. So sa first quarter, ang sales natin ay 98,710. Wala tayong previous income dahil ang previous quarter ay fourth quarter na included na sa 2023 annual income tax. So, pag nag-file ng 1701Q, automatic na mag-compute ang EBIR form ng tax due. 8% of 98,710 is 7,897. Sa 1701Q, whole figures lang yung mga amount natin. Punta tayo dito sa second quarter. Noong second quarter, ang seller ay may gross sales na sa 51,753. I-add ang income previous quarter na 98,710. Ito siya. Yung number 51. Okay. So, automatic na rin na mag-add ang sales at saka income from previous quarter. Automatic na rin na mag-compute ng tax due. 8% of 150,463 is 12,037. Less tax payment for the previous quarter. Ito siya, yung 7,897. So, mayroon siyang net amount to be paid na 4,140. Ito'y binayaran noong second quarter, noong August 15. Dito na tayo sa third quarter. Ngayong third quarter, July, August, and September 2024,
Ang seller ay may gross sales na 64,397. Add taxable income from previous quarter, 150,463. Ito siya. Total cumulative taxable income as of this quarter is 214,860. Automatic na mag-compute ang ating EBIR form ng 8%. So, 17,189. Less tax payments for the previous quarter na 12,037. Ito siya. Total na ng payment from first quarter and second quarter, 12,037. Ngayong third quarter, ang taxpayer ay may babayaran na 5,152. Ang deadline nito ng payment ay sa November 15, 2024. Okay. Punta tayo sa EBIR form. Para hindi na ako mag-edit ng taxpayer details, dito na lang tayo sa second page. Sa schedule number 2, dahil nag-avail ang taxpayer ng 8% income tax rate. From first quarter to third quarter, dapat po 8% income tax rate. Bawal mag-change ng tax regime. Pwedeng mag-change ng tax regime next year na, sa umpisa ng 2025. So, for the third quarter, kopyahin ko na lang yung sales, 64,397. Ayaw niyang mag-paste. Hindi pala pwede ito mag-copy-paste. Manual encoding. Okay. Enter the gross sales for the third quarter, which is 64,397. Walang other non-operating income. Kaya diretso na tayo sa number 50. Total taxable income previous quarters. 150. 463. Dito sa allowable deduction, wala siyang allowable deduction dahil mixed income earner siya. Teka, i-change ko muna yung kanyang ATC sa page 1. Mixed income earner. Kapag naka-mixed income earner, block itong 52, number 52, hindi pwedeng mag-encode. So, taxable income is 214,860. Tax due is 17,189. Less tax payments for the previous quarters. So, from first quarter to second quarter, meron tayong 12,037 na payment. Meron pang tax payable na 5,152. Check natin sa page 1. Tax due is 5,152. Click Save. Click Validate. Validation successful. Submit. Final copy. Okay. Okay, resubmit lang.
Submit successful. Okay? Then, close. Meron na akong tutorial videos kung paano mag-print ng ating EBIR forms. Tingnan na lang po. Sa email address, makakatanggap ng tax return confirmation receipt. Marami na rin akong samples niyan. Okay? Sana po, meron po kayong natutunan sa aking tutorial video ngayon. Kung meron kayong questions, pwede kayong mag-comment sa aking comment section or pwede kayong mag-message sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME. Sa gusto pong mag-avail ng aking tutorials, pwede po kayong mag-message sa akin para isend ko po sa inyo ang link ng aking appointment. Thank you so much. Bye!